Nararamdaman mo ba na parang may mali sa relasyon nyo? Pakiramdam mo ay palagi kang pagod at unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Sa tingin kasi ng iba, ang partner mo ay napakabait, maalaga, at mahal ng lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tahimik pero mapanirang kaaway, ang tinatawag na covert narcissist. Hihimayin natin ang 7 pangunahing senyales na baka akala mo noon ay pagpapakita lang ng pagmamahal o bahagi lang ng kanilang pagkatao. Pangako, pagkatapos ng video na ito, matututunan mo nang makita ang katotohanang nakatago sa likod ng kanilang mapang-akit na maskara. Nasubukan mo na bang humingi ng tawad kahit hindi mo alam kung ano ba talaga ang nagawa mong mali? Kung oo, dapat mong panoorin ito ng mabuti. Maaaring ang video na ito ang magpabago ng pananaw mo sa iyong relasyon. Bago tayo magsimula, linawin muna natin ang isang mahalagang bagay. Kapag naririnig natin ang salitang narcissist, ang madalas nating naiisip ay isang taong maingay, mayabang, at laging naghahanap ng atensyon. Iyan ang tinatawag na grandiose narcissist. Pero may isa pang uri na mas tuso at mas mapanganib, ang covert o vulnerable narcissist. Sa panlabas, mukha silang mahiyain, mapagpakumbaba o tila walang bilib sa sarili. Hindi nila ipagsisigawan na sila ang pinakamagaling. Sa halip, gagamit sila ng napakasuwabing paraan para manipulahin ka hanggang sa abutin ka na ng maraming taon bago mo mapagtanto na nakakulong ka na pala sa isang masamang ugnayan. Ang pangunahing armas nila ay hindi agresyon, kundi ang pagpaparamdam sa iyo ng labis na panunumbat, utang na loob at pagdududa sa sarili mong katinuan. Ito ang dahilan kung bakit sila delikado. Kinakalaban mo ang isang invisible enemy na napaniwala kang siya ang iyong matalik na kaibigan. Narito ang una at marahil ang pinakanakakalitong senyales. Ang banayad at halos hindi mapapansing kritisismo na nagkukunwaring malasakit. Maririnig mo ang mga linyang gaya ng, "Sinasabi ko lang to dahil mahal kita, pero parang medyo nagmumukha kang mataba sa damit na yan." O kaya naman, "Bilib ako na gusto mong subukan yan, pero sigurado ka bang kakayanin mo? Nag-aalala lang ako sa iyo." Sa unang tingin, parang tunay itong pagmamalasakit. Iisipin mong concerned lang siya sa imahe mo o sa katahimikan ng isip mo, na ang tanging hangad niya ay ang makabubuti sa iyo. Pero ang totoo, ang ganitong disguise ay isang matalinong taktika ng isang hidden narcissist. Hindi kanya lalaitin ng direkta. Sa halip, unti-unti siyang magtatanim ng maliliit na binhi ng duda sa iyong isipan. Ang bawat paharen, sikigilan dilapay, paniker na komento ay parang maliit na tusok na dahan-dahang sumisira sa iyong tiwala sa sarili. At ang pinakamatindi rito, hindi ka man lang makagalit ng husto dahil ang katwiran niya, gusto lang naman niyang tumulong. Hukayin pa natin ng mas malalim. Ang tunay na layunin ng ganitong uri ng pag-aalaga ay hindi para tulungan kang maging mas mabuting tao, kundi para kontrolin ka. Sa pamamagitan ng pagpaparamdam na parang laging may mali sa iyo, unti-unti kang ginagawang sunod-sunuran ng isang hidden narcissist sa kanyang sariling mga pananaw. Magsisimula kang mag-isip, "Mas kilala niya ako kaysa sa sarili ko. Pinupuna niya ang mga pagkukulang ko para lang maitama ko ang mga ito." Darating ang punto na lahat na lang ay ikokonsulta mo sa kanya. Kung ano ang isusuot, ano ang dapat sabihin, o pati kung saan ka dapat magtrabaho. Unti-unti, ang sarili mong prinsipyo ay naglalaho at napapalitan ng kanyang mga kaisipan. Nawawalan ka na ng koneksyon sa sarili mong mga hangarin at kutob. Isipin mo na lang na isa kang magandang bulaklak at siya ang hardinero na araw-araw nagsasabing, "Hindi masyadong matingkad ang mga talulot mo, kaya gugupitin ko ng kaunti."
Medyo tabingi ang tangkay mo, kaya itutuwid ko. Sa huli, wala nang matitira sa orihinal na ganda ng bulaklak, kundi ang bersyong komportable at pabor lang para sa hardinero. Paano mo nga ba malalaman kung tunay ang malasakit o manipulasyon lang? Ang sikreto ay nasa nararamdaman mo pagkatapos ninyong mag-usap. Ang totoong malasakit, nag-iiwan ng gaan sa loob, suporta, at tiwala sa sarili. Kahit pa ituwid nila ang pagkakamali mo, ramdam mo pa ring tanggap ka at may naniniwala sa kakayahan mo. Pero kapag hidden narcissist ang kausap mo, laging mas masama ang pakiramdam mo pagkatapos kaysa bago kayo mag-usap. Bigla kang kakabahan, mawawalan ng bilib sa sarili, at mafe-feel mo na parang hindi ka sapat. Nakakaubos sila ng energy. Yung saya mo sa isang tagumpay o bagong bili, biglang maglalaho dahil sa mga matalinong hirit nila. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. Ang katawan at kutob mo ang pinakamagaling na lie detector sa mundo. Kung pagkatapos ng isang mapagmalasakit na usapan, ay parang gusto mo na lang magtago at pakiramdam mo'y wala kang silbi. Hindi yan malasakit, isa yang malaking red flag. Ngayon naman, dako tayo sa pangalawang senyales, ang pagiging bihasa sa passive aggression. Bihirang makipag-away ng harapan ng isang covert narcissist. Hindi niya linya ang makipagsigawan o gumawa ng eksena dahil kailangan niyang panatilihin ang imahe na siya ay kalmado at rasyonal na tao. Ang teknik niya ay ubusin ang pasensya mo sa pamamagitan ng pananahimik, mga pasaring, at pananabutahe. Halimbawa, may malinaw kayong usapan, pero bigla niya itong makakalimutan. O kaya naman, tatanungin mo siya ng direkta pero hindi kanya kikibuin, dahilan para ikaw pa ang makonsensya at mag-isip kung ano bang nagawa mong mali. Ito ang tanyag na silent treatment. Kaya niyang magtampo ng ilang oras o kahit ilang araw. At sa bawat subok mong alamin kung anong problema, sasagutin ka lang niya ng tipid na, "Okay lang ako." Pero sa bawat kilos at titig niya, kitang-kita at ramdam na ramdam mong hinding-hindi siya okay. Ang layunin ng ganitong ugali ay parusahan ka nang hindi sila nagmumukhang may kasalanan. Pinaparamdam niya sa iyo ang sakit habang nananatili siyang malinis sa paningin ng iba. Dito ka na magsisimulang mag-overthink. Paulit-ulit mong iisipin ang bawat salita at kilos mo, pilit na hinahanap kung bakit siya galit. Magsosorry ka, maghahanap ng solusyon, at susubukang suyuin siya para lang kumibo. Sa sandaling ito, hawak ka na niya sa leeg. Kontrolado na niya ang emosyon mo nang wala man lang siyang kahirap-hirap na ginagawa. Isa pang halimbawa ng passive aggression ay ang mga backhanded compliment o yung mga papuring may kasamang patama. Halimbawa, "Ang ganda mo naman ngayon, hindi halatang pagod ka." O kaya naman, "Para sa level mo, mahusay na ang gawa mo." Parang pinuri ka, pero may naiiwan pa ring pait sa kalooban mo. Isa lang itong paraan para saktan ka nang hindi nakikipag-away ng harapan. Ang mamuhay sa gitna ng paulit-ulit na passive aggression ay parang naglalakad sa isang minefield. Hindi mo alam kung anong galaw mo ang magiging sanhi ng biglaang pananahimik o panlalamig ng partner mo. Lagi kang tensyonado, pilit mong hinuhulaan ang reaksyon niya, at takot na takot kang magkamali. Nakakaubos ito ng lakas. Palaging stressed ang iyong isipan at damdamin. Nawawala na ang saya at pagiging totoo mo dahil bawat kilos mo ay may kasamang tanong na, "Ano kayang sasabihin o iisipin niya rito?" Kapag naramdaman mong hindi ka na makapag-relax o hindi mo na mailabas ang tunay mong pagkatao sa relasyon at kailangan mo pang maging manghuhula sa bawat maliit na pahiwatig niya, napakasamang senyalis niyan. Ang isang malusog na relasyon ay nabubuo sa tapat na usapan, hindi sa paglutas ng mga puzzle o pagbabasa ng isip ng iba.
Pangatlong senyales, at ito na ang pinakamabigat, ang mapanlinlang na gaslighting. Ang gaslighting ay isang uri ng psychological abuse kung saan pilit kang pinapaniwala na mali ang iyong obserbasyon, ang iyong memorya, at pati na ang iyong katinuan. Isang eksperto rito ang mga hidden narcissist. Itatanggi nila ang mga totoong nangyari ng sobrang kalmado at kampante hanggang sa ikaw na mismo ang magduda sa sarili mo. Ang paborito nilang linya, hindi ko sinabi iyan, o kaya guni-guni mo lang yan, o masyado kang madrama, sobrang sensitibo mo. Babaliktarin nila ang sitwasyon hanggang sa ikaw na biktima ang magsorry sa kanila, kahit sila naman ang nagkamali. Pag-usapan natin ang isang konkretong halimbawa. Siguradong sigurado ka na nangako siyang tutulungan ka sa paglilipat ng gamit ngayong Sabado. Pero pagdating ng araw na iyon, bigla siyang naglaho. Nang tanungin mo siya tungkol dito, titingnan ka pa niya ng may halong pagtataka at sasabihing, "Wala naman tayong usapang ganyan ah, baka naguguluhan ka lang. Sinabi ko naman sa'yo na magiging busy ako." Dahil sa sobrang kumbinsido ng pagkakasabi niya, mapapaisip ka tuloy. Mali nga ba ang pagkakaunawa ko? Guni-guni ko lang ba ang lahat? Pagkatapos ng ilang ulit na ganitong pangyayari, hindi mo na mapagkakatiwalaan ang sarili mong memorya. Magsisimula ka ng maniwala na may mali sa'yo, na baka masyado ka lang makalimutin, iresponsable o sadyang praning. Ito ang mismong layunin ng gaslighting. Ang wasakin ang tiwala mo sa iyong sarili para mas madali ka nilang mapasunod at makontrol. Nakakawasak ang pangmatagalang epekto ng gaslighting. Unti-unti nitong pinuputol ang ugnayan mo sa katotohanan hanggang sa hindi mo na mapagkatiwalaan ang sarili mong pakiramdam, kaisipan at mga alaala. Nagiging bihag ka na lang ng realidad na pilit na idinidikta sa iyo ng taong nanggagamit sa iyo. Humahantong ito sa matinding pagkabalisa, depression, at ang tuluyang pagguho ng iyong tiwala sa sarili. Kung madalas mong tinatanong ang iyong sarili, nabubaliw na ba ako? Kung pakiramdam mo ay hindi mo na mapagkakatiwalaan ang sarili mong mga mata at tainga, o kung sa bawat pagtatalo ninyo, ikaw na lang lagi ang mali, ang nag-iilusyon o masyadong madrama, huminto ka muna. Hindi ikaw ang nabubaliw. Sinasadya at dahan-dahan kang nililito para mawala ka sa wisyo. Ito ay isa sa pinakamalinaw at pinakamapanganib na senyales ng emotional abuse. Ang pang-apat na senyales ay ang pagpapanggap na biktima sa lahat ng pagkakataon. Mukha itong kabaligtaran, di ba? Isang narcissist na akala mo kung sino kung ituring ang sarili, pero bigla na lang nagiging biktima ng sitwasyon. Pero para sa isang covert narcissist, ito ang pinakamabisang paraan para mamanipula ang mga tao sa paligid niya. Sa kahit anong problema, hinding-hindi siya ang may kasalanan. Laging may ibang dapat sisihin. Ang masungit niyang boss, ang mga inggiterong katrabaho, ang mga magulang niyang hindi siya maintindihan, pati na ang masamang panahon. At syempre, madalas, ikaw ang laging lumalabas na mali. Kapag nahuli siya sa inyong usapan, hindi iyon dahil late siyang umalis ng bahay, kundi dahil sobrang lalaraw ng traffic, na parang nakipagsabwatan ang buong lungsod para lang malate siya. Hindi niya rin tinutupad ang kanyang pangako, hindi dahil nakalimutan niya ito, kundi dahil napakabigat lang daw ng araw niya, kaya dapat sana ay ikaw na ang mas nag-adjust at nakaintindi. Ang pag-arte na biktima ay isang diskarte para makuha niya ang lahat ng gusto niya. Una, nakakataka siya sa anumang pananagutan. Dahil siya ang api, tila wala siyang kasalanan. Paano mo nga naman susumbatan ang isang taong mukhang nagdurusa na? Pangalawa, kinukuha niya ang iyong simpatya at awa. Sa halip na harapin niya ang mga pagkakamali niya, ikaw pa ang mag-aamo at gagawa ng dahilan para sa kanya. Sinaktan ka niya, pero pagkalipas lang ng ilang minuto,
Ikaw na itong umaalo sa kanya at nagsasabing, kawawa ka naman, ang hirap ng pinagdadaanan mo. Ang galing ng pagbaliktad ng sitwasyon, di ba? Ang nanakit ang nagiging biktima, habang ang tunay na biktima ang naging taga-comfort. At pangatlo, ginagawa niya ito para lagi siyang makahingi ng espesyal na atensyon, pagkalinga, at labis na pag-unawa. Napansin mo ba kung gaano kadalas magreklamo ang partner mo tungkol sa buhay? Gaano siya kadalas magkwento na parang siya lagi ang api, ang binaliwala, o ang pinagtaksilan? Normal lang naman na magkaroon ng mga pagsubok. Pero para sa isang covert narcissist, ito na ang naging tema ng buhay niya. Sa paningin niya, laging malupit ang mundo sa isang taong kasing buti, kasing sensitibo, at kasing talino niya. Kapag nakita mo ang ganitong senyales, mag-ingat ka. Ang relasyon kung saan ang isa ay laging biktima at ang isa naman ay laging tagapagligtas ay isang hindi malusog na ugnayan. Unti-unti kang nagiging emotional donor sa isang tao na hinding-hindi aamin sa kanyang pagkakamali at hinding-hindi kukuha ng pananagutan. Ibubuhos mo ang lahat ng iyong lakas at emosyon, pero wala kang mapapala kundi puro bagong reklamo at mga kwento tungkol sa kawalan ng katarungan ng mundo. Ang ikalimang senyales ay ang kawalan ng tunay na empathy na madalas nilang ikinukubli sa pagiging sobrang sensitive. Napakatuso ng taktikang ito. Ang isang hidden narcissist ay madaling mapagkamalang malambot ang puso o madaling masaktan. Baka makita mo siyang umiiyak habang nanonood ng drama o kaya naman ay punong-puno ng awa kapag pinag-uusapan ang mga hayop o ang kawalang katarungan sa mundo. Sa unang tingin, aakalain mong napakalalim ng kanyang malasakit. Pero may isang malaking pero. Ang lahat ng pagiging sensitibo niyang ito ay nakatutok lang sa dalawang bagay. Sa mga abstract na usapin o kaya naman ay sa sarili niya mismo. Sobrang bilis niyang mapikon sa kahit anong puna at grabe siyang magtampo kapag hindi siya nabibigyan ng atensyon. Basta't ang ego niya ang nakataya, doon siya nagiging sensitive. Subalit kapag usapin na ng tunay mong nararamdaman o ng mga pinagdaraanan mo, bigla na lang naglalaho ang lahat ng sensibilidad na ipinapakita niya. Ganito ang hitsura niyan sa totoong buhay. Halimbawa, nagkaroon ka ng napakasamang araw sa trabaho. Pinagalitan ka ng wala sa katuwiran ng boss mo at umuwi kang luhaan dahil gusto mong may mahingan ng simpatya. Ano ang gagawin ng isang covert narcissist? Sa halip na yakapin at pakinggan ka, malamang na ibaling niya ang usapan sa sarili niya. Sasabihin niya, wala pa yan, mas malala ang naranasan ko ngayong araw. O kaya naman, babalewalain niya ang nararamdaman mo at sasabihin, masyado kang madrama, maliit na bagay lang yan. Pwede ka pa niyang sisihin. Kasalanan mo rin naman yan, bakit ka kasi umasta ng ganoon? Hindi niya kayang makaramdam ng tunay na empatiya dahil sa mundo niya, ang sariling emosyon lang niya ang mahalaga. Para sa kanya, ang mga pinagdaraanan mo ay parang ingay lang sa paligid o minsan, istorbo pa na umaagaw sa atensyong dapat ay nakatuon lang sa kanya. Paano mo malalaman kung peke lang ang pagiging sensitibo ng isang tao? Subukan mo ang simpleng test na ito. Sa susunod na kailangan mo ng tunay na pag-unawa at emosyonal na suporta, pagmasdan mo ng mabuti ang reaksyon ng partner mo. Sinusubukan ba niyang intindihin at patahanin ka? O bigla na lang siyang mawawala ng gana, maghihikab, titingin sa cellphone, o ang mas malala pa rito, ibibida ang sarili niyang mga problema na kesyo mas matindi pa raw kaysa sa pinagdadaanan mo? Ang tunay na empathy ay ang kakayahang isantabi muna ang sarili para magbigay daan at makinig sa nararamdaman ng iba. Pero ang isang narcissist, wala niyan. Ang pagpapakita niya ng pagiging sensitive ay isang tool lang para makakuha ng atensyon at para kaawaan siya. Huwag kang magpapadala sa maskarang iyan. Kapag wala siyang pakialam sa tunay mong nararamdaman, isa iyang malaking red flag.
Ang pang-anim na senyales ay ang dahan-dahan pero planadong pagmaliit sa iyong mga narating. Hindi matanggap ng isang covert narcissist kapag ikaw ang bida o nasa gitna ng atensyon. Ang iyong tagumpay, saya, at mga talento ay nagsisilbing banta sa kanilang marupok na ego. Kaya naman, gagawin nila ang lahat para paliitin ang halaga ng iyong mga panalo. Pero tandaan, hindi nila ito gagawin ng direkta. Hindi nila sasabihing, wala lang yang narating mo. Sa halip, gagamit sila ng mastusong paraan. Halimbawa, masaya mong ibinalita na na-promote ka sa trabaho, pero sasagutin ka lang niya nang may pagkairita. Oh, congrats! Pero siguro mas gagabi ka na niyan sa pag-uwi, di ba? O kaya naman, itatanong niya, malaki ba talaga ang itinaas ng sahod mo? Mabilis silang makahanap ng butas para lang sirain ang iyong kasiyahan. Ang layunin ng pagmaliit sa iyo ay para nakawin ang iyong saya at iparamdam na hindi naman talaga mahalaga ang mga narating mo. Isa itong paraan para manatili silang may kontrol at laging nakakataas sa inyong relasyon. Kapag matagumpay ka at may tiwala sa sarili, hindi ka nagaanong dumedepende sa kanya. At iyan ang hindi matanggap ng isang narsistiko. Maaaring makalimutan niyang batiin ka sa mga mahahalagang pagkakataon. O kaya naman ay ikukumpara ang tagumpay mo sa mas bonggang gawa ng iba. Sasabihin niya, oo, magaling ka naman pero yung anak ng kaibigan ni mama, manager na nung 25 pa lang siya. Gagawin niya ang lahat para patayin ang iyong sigla at ibalik ka sa dati mong pwesto sa loob ng kanyang anino. Pagkatapos ng ganitong pagbati, hindi inspirasyon ang mararamdaman mo, kundi matinding pagkapagod at kawalan ng gana. Ang pagpapababang ito ay hindi lang nakatutok sa malalaking tagumpay, kundi pati na rin sa maliliit na detalye ng buhay mo. Ang bago mong hobby, ang sense of humor mo, ang mga kaibigan mo, o kahit ang panlasa mo sa musika. Lagi siyang magbibitaw ng mga tila pasaring o sarkastikong biro na unti-unting lalamon sa tiwala mo sa sarili at sa halaga ng mga bagay na mahalaga sa sa iyo. Kapag napansin mong hindi ka na komportable na ibahagi ang mga simpleng kagalakan mo dahil alam mong pupuputukin lang niya ito na parang lobo, isa itong malalang warning sign. Sa isang maayos at healthy na relasyon, tapat na nagagalak ang bawat isa sa tagumpay ng kanilang kapareha. Sila ang iyong sandigan at taga-suporta. Pero sa piling ng isang hidden narcissist, para kang laging nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kakumpetensya. Isang kalaban na hinding-hindi hahayaang ikaw naman ang manalo. At panghuli, ang ikapitong senyales. Ang walang katapusang pagpaparamdam sa iyo na may utang na loob ka at dapat kang makonsensya. Mahilig ang isang hidden narcissist na gumawa ng mga pabor na hindi mo naman hiningi. Maaring bigyan ka niya ng mamahaling regalo, pero asahan mong paulit-ulit niya itong isusumbat sa iyo. Tutulungan ka niya sa isang bagay, pero gagamitin niya itong pananakot o pang-ipit tuwing may hindi kayo pagkakaunawaan. Ang paborito niyang linya, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ang linyang ito ang nagsisilbing susi sa kulungang ginawa niya para sa iyo. Agad ka nitong pinatatahimik at pinararamdam na wala kang utang na loob. Dahil paano ka nga naman magagalit sa isang taong napakabuti sa iyo? Paano mo siya matatanggihan? Ang mga pagpapakitang tao na ito ay hindi tunay na kabutihan, kundi puhunan para kontrolin ka sa hinaharap. Binibili niya ang iyong katapatan at ang iyong pananahimik. Nararamdaman mong tila nakulong ka na sa isang bitag. Sa isang banda, alam mong may mali sa inyong relasyon, pero sa kabilang banda naman, kinakain ka ng matinding guilt at ng pakiramdam na may utang na loob ka sa kanya. Sasabihin mo sa sarili mo, paano ko siya maiiwan? Mahal na mahal niya ako at napakarami na niyang nagawa para sa akin.
Napakabisa ng manipulasyong ito dahil tinatamaan nito ang iyong pagkatao, ang iyong pasasalamat at ang iyong pagiging patas. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kabutihan at pagtulong ay walang hinihintay na kapalit. Hindi ito nagbibilang. Kung ang bawat mabuting gawa ng partner mo ay nauuwi sa panunumbat o ginagamit laban sa iyo, hindi iyan tunay na pagmamalasakit. Isa itong emotional blackmail at isang paraan lang para manatili kang hawak niya sa leeg. Napag-usapan natin ang 7 senyales ng isang hidden narcissist. Mula sa mga patagong panlalait na nagbabalat kayong malasakit, passive aggression, gaslighting, at ang laging pagganap bilang biktima, hanggang sa kawalan ng empatya, pagpapababa ng iyong halaga, at ang pagpaparamdam na lagi kang may utang na loob sa kanila. Mahalagang maunawaan na hindi lang ito tungkol sa isa o dalawang pagkakataon. Ito ay isang sistema, isang paulit-ulit na pattern ng pag-uugali na unti-unting sumisira sa iyong pagkatao. Ang pinakaimportanteng aral na dapat mong dalhin mula sa videong ito ay ang pagtitiwala sa sarili mong nararamdaman. Kung pakiramdam mo ay lagi kang hapo, puno ng guilt, at hindi sigurado sa iyong sarili tuwing kasama mo ang taong ito, kahit hindi mo maipaliwanag ng lohikal kung bakit, magtiwala ka sa iyong kutob. Hindi ka nito niloloko. Ang pagtukoy sa isang hidden narcissist, ang una at pinakamahalagang hakbang para sa iyong paggaling at pagbabalik sa tunay mong sarili. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Kung nakatulong sa iyo ang videong ito, paki-like at mag-subscribe sa ating channel para hindi mo mamimiss ang mga susunod pa nating talakayan. Ngayon, tanong ko para sa inyo, nakaranas na ba kayo ng ganitong pag-uugali? Alin sa 7 senyales na ito ang pinakapamilyar sa inyo? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section. Ang inyong karanasan ay maaaring magsilbing gabay at lakas para sa iba na kasalukuyan ding nag-aalinlangan sa kanilang sarili.